Pagtukoy sa sufficiency in substance ng impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. isinasagawa ngayong araw sa Kamara. Ethics complaint laban kay Cavite 4th District Congressman Kiko Barsaga inaasahan muling tatalakayin o muling matatalakay sa sesyon ng Kamara ngayong araw. Malalaking contractor sa bansa planong kunin ang Department of Public Works and Highways para sa gagawing pagsasaayos ng Maharlika Highway. Mataas na airfare at iba pang problema sa turismo sa bansa, dinidinig sa Senado. Binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, malaki ang tsansa na mabuo bilang bagyo ayon sa Pag-asa. Si House Senior Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang tumatayong tagapanguna sa Rules Rewriting Committee ng Kamara. Inihayag nitong nagsimula na silang balangkasin ang pagbabago sa panuntunan ng Kamara kaugnay ng impeachment. Kasunod ito ng pinal na desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte noong 19th Congress. Bagaman dismayado sa naging desisyon ng Supreme Court, iginiit ni Congressman Defensor na iginagalang niya ito. Partikular na ang umano'y pagdikta ng Korte Suprema na sa initiation stage ng impeachment, katumbas ng isang session day ng Kamara ang isang calendar day. Binigyang diin ni Congressman Defensor na ibabatay sa saligang batas ang pagbabago sa panuntunan ng Kamara sa impeachment proceedings. I will not say what the new House rules will say, but we will respect the decision of the Supreme Court insofar as having one session day is equivalent to one calendar day. Ipagpapatuloy ang pagpupulong ng House panel ngayong araw ng Martes, February 3. Ibig sabihin, pagdedebatihan sa House panel kung pasok ba sa impeachable offense ang mga aligasyon laban sa Pangulo. Inisyal na hakbang pa lang ito sa proseso ng impeachment ng Kamara at hindi nangangahulugang may sapat ng batayan ng reklamo. Hindi pa nakakarating ang House Justice Panel sa botohan kung sufficient in substance ba yung mga reklamong impeachment ay inihain laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga oras na ito. Giit ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, hindi uusad yung impeachment proceedings laban kay PBBM kung hindi sufficient in substance yung mga reklamong impeachment laban kay PBBM. Ibig sabihin yung mga aligasyon ba pasok sa mga impeachable offense na nakasaad sa saligang batas. Sa mga oras na ito ay ang tinatalakay na yung unang impeachable offense sa ilalim ng unang reklamong impeachment na inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay na maituturing na culpable violation o matinding paglabag sa konstitusyon at betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng publiko yung umano'y kidnapping at pag-surrender sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nagpahayag ng kumpiyansa ang mga complainant at endorsers ng panibagong reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na mas matibay ang ebidensya nila ngayong taon. Ayon kay former House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, naniniwala silang sapat ang nilalaman ng kanilang reklamo para umusad ito. Ano po yung confidence level na napapasok ito pagdating dun sa sufficiency Sufficiency in form and substance, we're quite confident naman po. Very confident. Giit naman ng isa sa endorser ng isa sa mga complaint na si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. May sapat na basihan ang mga akusasyon kay VP Sara para ituring itong impeachable offenses. Ayon sa complainants at endorsers, ang bola o ang susunod na aksyon ay nasa Kamara na, kung saan hinamon nila ang mga noon ay nasa 19th Congress na bumotong muli ng pabor sa impeachment ni VP Sara upang mapabilis nila ang pag-akyat nito sa Senado. Aga inaasahang mamayang alauna ng hapon ay muling bubuksan ng House Ethics and Privileges Committee itong ethics case laban kay Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga at isa sa antabayanan natin ay yung presensya ng nasabing mambabatas. Inaasahang pag-uusapan muli ngayong araw ang kaso laban kay suspended Cavite Representative Francisco Kiko Barsaga.
Ayon kay House Ethics and Privileges Committee Chairperson at 4-piece Party List Representative JC Abalos, personal nang naisilbi ang notice sa opisina ni Representative Barzaga nitong nakaraang linggo. Kaya't inaasahan ng panel ang pagdalo at buong kooperasyon ng mambabatas sa pagpapatuloy ng pagdinig. Magugunitang sumailalim sa 60-day suspension na walang sahod at allowances si Congressman Barzaga mula noong December 1, 2025 dahil sa unethical behavior. At kaugnay nito, hinihiling naman ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na palawigin ang suspensyon dahil sa umano'y patuloy na hindi akmang asal ng kapwa kongresista. Ngunit bago ang mga ito, ipinahayag na ni Congressman Barzaga na sa kanyang social media page ay hindi ito tutugon sa patawag ng ethics panel. Agad dagdag pang detalye sa isang Facebook post na latest dito ni Congressman Barzaga. Sinabi nito sa inaasahang pagbabalik niya sa Kamara ay isusulong niya yung ilang mga batas na aniyay para sa kapakinabangan ng taong bayan. Ayon kay NBI Director Lito Magno, nasa Interpol headquarters sa Lyon, France ang pagpapasya sa red notice at kasalukuyan pa itong sinusuri. Kaya wala pa silang kontrol kung kailan ito mailalabas. Sa kabila nito, bineberipika na ng ahensya ang mga huling lokasyon ni Ko, kabilang ang mga bahay, negosyo at iba pang ari-ari ang posibleng konektado sa kanya. Nakikipag-ugnayan na rin ang NBI sa ibang ahensya at foreign counterparts nito para matukoy kung nakaalis na ng bansa ang dating mambabatas. Ayon kay Secretary Vince Dizon, layo nito na masiguro ang mabilis at matibay ang pagkakagawa ng Maharlika Highway na siyang nagsisilbi anilang economic backbone ng bansa. Plano ng DPWH na matapos ang pagsasaayos ng Maharlika Highway sa loob ng 2 taon. Kung gagawin na natin ito, gagawin na natin ang tama na pangmatagalan na. At para magawa yun, tama yung sinabi ni Governor, kailangan i-disenyo siya ng tama. Hindi yung masisira ngayon, papachiin mo, after 6 months pag umulan, dumaan yung mga mabibigat na truck, sira na naman ulit. Sa pinakahuling kaso noong January 30 sa Terminal 3, isang pasahero ang umunoy nagbitiw ng bomb-related statement habang iniinspeksyon ang kanyang bagahe, dahilan upang agad rumesponde ang Aviation Security Group, Explosive Ordnance Disposal at Canine Units. Laki ang posibilidad na mabuo bilang isang ganap na bagyo ang low-pressure area na binabantayan ngayon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ng LPA sa layong 1,110 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Sakaling maging tropical depression, ayon sa Pag-asa, tatawagin ito na Bagyong Basyang na siyang ikalawang bagyo sa bansa ngayong 2026. Aga sa ngayon ay traffic na dito sa bandang lugar ng flyover dahil 2 buwang isasara sa mga motorista itong buwang flyover sa Iloilo City para isailalim sa full structural repairs at assessment. Sa inilabas na advisory ng Iloilo City Traffic Management Office, isasara ang flyover mula February 1 hanggang March 25, 2026 para bigyang daan ang pagsasaayos nito. Inabisuhan ng mga motorista na dumadaan sa Haro na asahan ang mas mabigat na daloy ng trapiko kaya mas mabuti na maghanap muna sila ng alternatibong ruta. Ang pagsasaayos sa flyover ay iniutos mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon matapos na personal nitong makita ang mga bitak at mga nahuhulog na debris nang bumisita ito sa lungsod kamakailan. Inatasan din ni Dizon ang project contractor nito na tiyaking makumpuni agad ang tulay para na rin sa kaligtasan ng publiko. At sila rin ang magso-shoulder sa gagastusin para sa repair. Maglalagay naman ng city government ng mga traffic enforcers sa lugar para maibsan ang trapiko.